Annyeonghaseyo, ngayong araw nga uuwi na ako ng Pilipinas kaya naman inaayos ko na tong aking maleta. Magbabakasyon ako sa Pinas kasabay yung kapatid ko kasi magse-celebrate ng 60th birthday yung tatay namin. Siyempre, hindi pwedeng palampasin yung ganong kalaking selebrasyon, di ba? Kaya nga ito, inaayos ko na yung aking mga maleta para for the go na tayo sa Incheon Airport bukas ng umaga. Ito nga at umaga na nag-iintay na ako ng taxi papunta ng bus terminal. Nandito na ako sa bus terminal kasi sumakay ako ng taxi. Invisible yung taxi kaya hindi ko na na-video. At pagdating ko nga ng bus terminal ay gutom na ako kaya naman agad na ako kumain dito sa may Hansot na napakasarap pero mura pa. Kaya ayan, ang sarap ng manok talaga, super sold na ako dyan. At pagkatapos ko kumain ay nagtulok na ako ng mga maleta ko papunta sa platform papunta ng Incheon Terminal. Bali ang biyahe ko nga pala ay 1:40 ng hapon. At dahil malayo ang biyahe, magandang bus yung kinuha natin. Kahit mahal, okay lang. At least may nagmamahal na sa akin. Charot. At dahil malayo yung biyahe, kailangan nating matulog. Paano ako matutulog? Nagbibideo ako. At ito nga, hindi pa ako nakakatulog sa bus. Magi-stop over na kami dito. Pagbaba nga, ito agad ang mga nakita kong pagkain. Kailangan kong kumain kasi ang layo pa ng biyahe. Ito yung nabili ko, nilagyan ko lang ng ketchup. Ito naman yung bus. Sumakay na ulit ako ng bus papunta ng terminal. Nagbiyahe na ulit kami ng aming grupo papunta ng Incheon pero ang traffic pala papunta ng Incheon Terminal. Kaya naman inabutan na kami ng paglubog ng araw. Sa part na to naman hindi na ako mapakali. Grabe, inip na ako kasi ang tagal nga ng biyahe. Yung pet ko, grabe na yung sakit. Mabuti na lang ngayong araw mabait yung tiyan ko kasi kahit gaano kalayo yung biyahe hindi siya kumukulo at naghahanap ng CR para makatae. At pagkatapos ng ilang oras na biyahe, nagparamdam ng malapit na kami sa Incheon International Airport. Finally, dito nga pala ako sa may Terminal 1 bababa. Ang sarap naman sana talagang umuwi ng pabalik-balik ng Pinas. Kaya lang kung ganito naman kalayo palagi yung biyahe mo, grabe. Maaga ka talagang mabubulok sa mundong ito. At may nakasabay nga pala akong Pilipinas sa biyahe, si ate na taga-Wason. Uuwi siya ng Pinas kasi namatay daw yung tatay niya. Pero ngumiti siya nung nag-video ako. Sabi ko, te, baka mag-viral ka, charot. At pagkatapos ko nga mag-video kay ate, ay naghiwalay na kami ng landas kasi ibang airlines yung sasakyan niya. Ito nga pala yung itsura ng international airport nila. Ang ganda, diba? Pero kahit gaano kaganda ang isang lugar kung wala namang CR, wala itong kwenta. Para sa kagaya kong hanap lagi ay kubeta, hindi ako tumae dyan umihila. Nakakapagod ikutin tong airport ang laki pero mawawala ang pagod mo kapag nagpapalit ka na ng dollar. Ito nga pala yung wawaldasin natin sa Pilipinas, Diyos ko. Lord, payamanin niyo po ako. Ito nga naglalakad na ako, tulak-tulak ang aking mga maleta na piling mo ay naglalakad sa runway na maraming dalang pera. Pero ang totoo, kailangan nating umarting maraming pera para magkatotoo in the future, manifesting ba? Pero sa layo ng binyahe ko, gutom na nga pala ako sa part na yan. Kaya naman nagpatingin-tingin muna ako sa paligid habang naghahanap ng kainan. Hinahanap ko rin yung platform ng PAL. Nakita ko na nga ang kainan ng Linas kaya agad-agad na akong pumasok at kumuha ng tinapay na pagkamahal-mahal. Ito nga pala yung nabili kong tinapay, kinain ko na. Madalas talaga kinakabahan akong bumili lang mamahaling pagkain lalo na first time ko kasi yung lasa talaga taliwas sa presyo. Diyan parang lasang anghit. Pero ano ba lasa ng anghit? Pero naubos ko rin sayang kasi. At pagkatapos ko nga kumain ay agad na akong pumunta sa check-in counter. PAL nga pala yung airlines ko kaya lang sa susunod ayoko na sumakay dito. Kasi naman palagi na lang pabago-bago yung oras ng flight dito sa PAL. Yung alas 8 ko napunta na sa Palace G's. Paano na lang kung yung nagbook ng ticket sa PAL ay hindi mahiling mag-open ng email. So pagdating niya ng airport, ano na. Kasi kahit itong flight ko, 1 day before, nag-change na naman yung oras ng flight ko. Pero masaya pa rin ako kasi naka-check-in ako, nakalusot yung mga bagahe ko. Yung hand carry ko na 7 kilos lang pero ang timbang niyan 15 kilos. O diba, nakatipid tayo. Pero ito yung technique na hindi mo pwedeng gawin sa Pilipinas. At dahil tapos na ako mag-check-in, naupo na lang muna ako at nag-isip-isip. Bakit nga ganon? Nag-abroad ka para mag-ipon ng pambakasyon sa Pilipinas. Ibang klase tayo, be. At pagkatapos nga mag-upo-upo ay nagtayo-tayo naman ako, naglakad-lakad papunta na sa departure area. Magkahalong saya at kabang nararamdaman ko sa tuwing dadaan ako ng immigration. Ewan ko ba, takot na takot pa din ako habang pumapasok ako dyan. At ito nga pala yung mga ipinagbabawal nilang armas. Wala namang ganyan yung bag ko pero hindi ko alam bakit ako laging banas na banas kapag nakapila sa immigration. Pakiramdam ko tutunog yung scanner nila. Eto nga, nasa loob na ako. Ang dami-daming taong uuwi. And finally, nalampasan natin ang immigration. Kaya naman happy-happy na. Let's go! Tara nang mag-shopping!
Char, wala nga pala tayong budget. At pagkatapos ko nga makalambas sa immigration, ay agad ko na rin hinanap yung aking gate. Kasi baka mamaya maiwan pa ko ng eroplano kung saan pa ako magpasikot-sikot wala naman din ako mabibili. Kaya pinili ko ng alat traveler ako sa Walkalator na ito at habang naglalakad ako sa babay si tatay. Ito nga tanghirang mag-vlog, isipin nyo ba naman, ang layo ng nilakad ko dyan tapos pabalik-balik ako para mag-setup ng camera. Para lang sa content na ito, Diyos ko. At tumitila ako ang mga manok sa labas habang nakaupo ako dito sa waiting area nila. Dahil nga nagpalakad-lakad ako at pagsiset up ng camera, banas na naman ako. At dahil bored ako, naisipan ko pumunta ng Sydney, Australia para doon na lang mag-celebrate ng birthday ko ngayong December. Pero tila ako ang mga manok sa labas kasi nga umaga na dito sa Quezon. Pero ewan ko ba kung kailan tagal-tagal ko naghihintay. Nung nag-open na yung gate, tsaka naman ako tinawag ng banyo na ito. Sabi nila mag-iwan daw muna ako ng tae bago ako sumakay ng eroplano. At pagkatapos kong ilabas lahat ng sama ng loob sa banyo, eto at bumababa na ako ng runway. Runway ng mga OFW. Ewan ko ba pero ako personally sa tuwing makakadaan ako sa ganito, mixed emotion na ako. Talaga yung excitement, kaba at saya ko nararamdaman ko na talaga kasi magkakasya kaya yung dalang budget ko para sa bakasyon ko na ito. At ito, totoong uuwi na ako kasi nasa loob na ako ng eroplano. Naghihintay na lang ako na pumagaspas ang pakpak ng eroplanong ito. Nakapwesto na ako sa aking upuan kaya naman nagumpisa na magpaliwanag yung mga stewardess. Lahat ng naka-business class maliligtas dahil nasa ilalim ng upuan ng inyong life vest. Para sa lahat naman naka-piso pair, sabay-sabay tayo magdasal, Ama namin sumasalangit ka. At ngayong oras na ng paglipad ng eroplano, alas 8, nag-alas 9, alas 10, ngayon ay alas 11 na bago makalipad itong eroplano ito. Diyos ko po, anong oras. Pero ganun pa man, ito at pauwi na tayo ng Pilipinas. Thank you kay Lord. Sadyang tuwing ako uuwi, ang pinagdadasal ko na lang ako'y safe na makarating ng Pilipinas. Ay tunay na hindi ko alam kung gagawin pagka ang eroplanong aring sinasakyan ko nagpagiwang-giwang gaya na napapanood ko sa mga pelikula. Pagkatapos nga niya hinubad ko ng aking sapatos sa sadyang masakit na. Ngimay ng aking hinlalaki ang aking mga ingrown. O pagkatapos nga maya-maya, dinala na yung aming pagkain. Aring pagkain ko yung pork. Masarap din naman ang pagkain din sa PAL. Bali itong pagkain nila ilang subo ko nga lang. Yung ganun kauntian lang. Pero ayos na din. Pantawid gutom at ilang oras galang ang biyahe nasa 4 na oras. Din sa PAL may pakain na may patinapay pa tsaka palaman. Ayun palaman ni pagkatigas-tigas naman pati yung tinapay. Kung hindi kayo inom ng soft drinks ay hindi matutunaw ang tinapay. Ano kang pagkakatigas naman? Magaspang ang pagkakatinapay, mabibilaukan ka. At pagkatapos kong kumain, syempre ako ay nagtulog-tulugan na kasi busog na at pagod. Kaya naman see you sa Pinas. Ako'y naalimpungatan ako'y tinawag din ng CR ng eroplanong ari. Pero ako hindi tumae, umihilang ako diyan ha. Ay ako nga pala hindi rin nakatulog sa flight na ari. Gawa na ako'y nasa tapat ng pakpak ng eroplano ay kaingin ng pagaspas. Kala mo talaga pumapagaspas ang pakpak Pali ari malapit ng bumaba ng Pinas. Ari yatang natatanda ko gis-gis din sa may Sariaya. Dagat Pero ang kindat na ilaw na ari parang tinatawag na akong kami ay magbar din sa Kibs. Natapos na nga ang ating mahabang oras ng biyahe at nandito na tayo, palanding na tayo sa Ninoy Aquino International Airport. Yay! Mabuhay! Welcome to Manila! Ay sadyang ako excited na rin bumaba ng eroplano at sadyang pagkakasakit na ng aking puwit. Buong araw na lang ako nagbiyahe Ay di rin tayo ng mga pasahero at mga nagkukuha na ng bagahe. Maganda palang pwesto ang pag-ay sasakay ng eroplano doon sa malapit sa pinto. At pagka magbababaan, hindi ikaw ang mauuna. Ito nga at nakatayo na rin ako kaya ako'y naglalakad na palabas ng eroplano. Ito at nasa loob na rin ako ng Terminal 1 ng NAIA. Ay yan nga ay talagang umis kaunti na lang at makakalabas na tayo ng airport na are. Tayo idadaan na lang din sa immigration. Ay kaso nga lang pagdaan ko ng immigration hindi lang din ganun kaganda ring scanner nila. Nagpaulit-ulit ako bago ako nakalabas. At pagkalampas nga ng immigration ay dito naman tayo sa baggage claim. Natatanaw ko na agad ang aking bagahe kaya agad ko nang kukunin na rin. At pagkakuha ng bagahe ko hindi ako ilalabasan ng airport. Talagang totoong magbabakasyon na ako. Ay Pinas na nga rin. Paglabas ko ng pintuan ng airport wala pala din ang mga susundo. Sabi ko, patay. Nasaan kaya ang mga are? Ako'y palinga-linga din sa paligid. Sabi ko, naku, baka ito mga ito'y tulog na naman sa van at akala ako'y mamaya pa. Gawa dati nung ako'y umuwi, waring mga kasama ko'y nakatulog. Ako'y nasa terminal na yung mga tulog pala sa van. Ayun, tatanaw ko, nandun pala ang kuya sa kabilang kanto. Ito nga palang kuya ko ay sa Corete nagtatrabaho siya ay sa Busan Terminal.
sumakay ako na may sa Incheon, kaya dito na lang din kami nagkita sa Maynila. At umuwi nga kami pareho para sa birthday ng tatay namin. Ang sweet naman. At ito na, finally, after 1 year, ito na ang aking salubong. Nandiyan ang aking mga inaanak at syempre ang aking nanay. O, agad ko ng bineso. Kiss muna kay Naninong. Ano sasabihin ko pa dito? Tapos ito nga pala yung aking si Sachi. First time ko rin makita ang aking pamangkin na yan. Tapos si ate Janine. Aba, teka, nandito pala yung aming bunso si Sherwin. Late ko lang napansin. Di nasalubong na nga nila ako, kaya naman kami pupunta na sa sasakyan na van para umuwi. Pero laking gulat ko, nandito pala yung dalawang kaibigang baliw, sinalubong ako na may pa-red carpet. Joke lang yung red carpet na yan nung sa chat, sa comment. Aba, ay tinutuon ng mga loko, mga patola. Napakasaya at sobrang gulat ko na may pa-red carpet. Grabe. Sa 7 taong ko at ilang pabalik-balik ko ng Pilipinas, ito yung first time. Grabe. Hindi ko talaga in-expect na may pa-red carpet. Kaya naman thank you kay Joy, kay Ed, tsaka kay B na may pa-effort na red carpet. Mga baliw kayo. I feel so special talaga, kaya thank you. At pagkatapos nga ng mga kaganapang yun, kami bibiyahin na ulit pa uwi ng Quezon. At ang una naming stop ay syempre din sa Jollibee. At talaga ako'y gutom na crave na ako sa Jollibee. At ito kasama kong si RK, talagang nilalabanan ng antok pero hindi talaga kinaya. Bagsak ang batang ito. Ito nga itong unang kain namin dito sa Jollibee. Ang in-order namin ay mga spaghetti at chicken. Tapos yung isa ay may rice kasi hindi pwedeng walang rice. Isipin nyo madaling araw pero mga kinakain namin ay spaghetti. Iba pa rin naman talaga ang lasa ng spaghetti dito sa Jollibee at saka yung manok. Nako, sasabihin naman ng mga kababayan natin hindi pa nakakauwing matagal. Sasabihin sana, welcome to Jollibee! At pagkatapos nga namin kumain ay dumaan naman kami dito sa may bakery para bumili ng tinapay para dalhin sa Ilaya. Pala ay dini sa may Kapalaran Bakery. Napakasarap ng tinapay dinit. At ito, totoong kami pa Ilaya na ay tinan nyo, kita na ang daang pagkakasama. Kung ikaw ay naging isang duhat at ikay kinukulunggo, isa dyan kay kulunggong-kulunggo sa taltal naman din pagkakapangit ng daan. Sana naman ay sa susunod ay maganda na are. Pero sa tunay, ngayon naman gumaganda ng daan din. Gawa mga sinisemento na. Paputol-putol sa susunod lahat na sementado na. At ito na nga, nandito na kami sa bahay para i-surprise ang ama. Bumaba na kami ng van at susurpresin nga ang ama dahil hindi niya alam na kami uuwi. Kaya nga ito ay surprise. Ay di ari nga ang ama, nagising na sa ingay namin, nagdisidatingan. Kaya naman, welcome. Kami pala nag-welcome. Ayan. So, nandito na lang natatapos ang vlog na ito. So, abangan nyo na lang susunod na kabanata. Mukha naman na-surprise yung tatay ko. Ganyan lang talaga yan. Pigil sa emosyon. Yun lang. Annyeong!